Okay, magandang gabi po. Sa bawat sa atin, purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos, sa bawat isa sa atin. Salamat sapagkat nabigyan ako ng pagkakataon na muli ay sa kabila ng aking sobrang abalang buhay. Ay salamat sa Panginoon sa kaaliwan na makapagpahayag ng kanyang salita. Maging sa Panginoon na nagbibigay ng karunungan sa lahat. At ang ating pong exhortation ngayon ay isang bagay na may kinalaman sa buhay nating lahat. Ito po ay bagay na may kinalaman din sa aking buhay. Excuse me, Mr. Microphone. At exhortation po ito based on my sabi nga ay aking pag-aaral sa aking sariling buhay. No. Split. Okay. So, ang pag-aaralan po natin ay tungkol sa pananampalataya. Faith that perseveres. Our faith, yung ating pananampalataya. And pinakamahalagang bagay sa buhay, isang tao. Pananampalataya simula sa mula hanggang sa wakas, sabi sa aklat ng Romans. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Hebreo. Ito yung memory verse ni Justin Bihag. 12:1 hanggang 3. Hebrews chapter 12 verses 1 to 3. Basahin sa inyo mga salin, tayo po'y mananalangin. Therefore, since we are also surrounded with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin that so easily adheres to us, and let us run with patient endurance the race that is set before us. Looking to Jesus, the author and finisher of our faith, for the joy that was set before him, he endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. For consider him who endured such opposition from sinners against himself, or else you may grow weary and faint in your mind. You have not yet resisted to the shedding of your blood, fighting against sin. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo, Diyos. At gaya po ng aking kahilingan sa panalangin, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa exhortation namin pong gagawin, in every word that, and every time na binabasa namin ng iyong salita. Let it conclude, Lord, with a resolution in ourselves to be resolved in our minds sa mga bagay na susubok po sa amin, kakatagpo at hahamon sa aming mga kasalanan, that in the long run, Panginoon, bawat mensaheng naririnig namin sa church na ito, may mga kasalanan kami kasanayang naaalis sa aming buhay. And we grow in the image of your Son, the Lord Jesus Christ. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, Panginoon, sa iyong harapan. Gamitin mo ako bilang instrumento na magsasalita, subalit ito, Panginoon, ang tunay na banal at ang Santong Espiritu, ang tunay na makikiusap at magbabago ng aming puso at kaisipan. Help us, Lord. Help us to be resolved. Tulungan mo kami sa pangalan ni Anak na si Jesus. Amen. Okay, so sa ating pong pag-aaralan, alam po ito'y marami ng beses, marami ng beses na na-exhort. And sometimes, ay nakikita ko ang mga titles ito na it's like finishing well or how do you run the race. But to me, in reference to Hebrews 11, this is what we call the expectations of a persevering faith. Lahat ng tao na nakakilala sa Panginoon, meron silang tinatawag na faith, pananampalataya. And ang pananampalatayang ito ay, sabi ni Habakkuk is, dito na nabubuhay ang lahat ng taong nananampalataya kay Kristo. Nasaan ba tayo marito? Ba't hindi ko makita? Dali po mga kapatid na. Okay.
Pag hindi ko tumatapos, next time ulit tayo. Okay. Introduction ito, mga 2 araw. Okay. So, bakit expectations of a persevering faith? Because this is, therefore, is the connection mula po sa Hebrews 11. Ano? At yung Hebrews 11, ito ay sinundan siyempre ng Hebrews 10. Okay. So, pagbabalikan natin, ang Hebrews 11, nag-umpisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay. Pero bago natin basahin, sabihin ko muna yung objective natin. So, ang objective po natin sa ating pag-aaral ay una, para malaman natin na ang bawat Kristiyano ay meron pong course or a run or a race na kailangan niyang takbuhin sa kanyang buhay that is set by God before Him. Hindi tayo pwedeng isang Kristiyanong, ang tawag sa atin ay, Kristiyanong walang direksyon ng ating buhay. That is not why Christ saved us. Hindi tayo Kristiyanong dala lang dito, dala lang doon. There is always a race that is set before us. The word set before us is very plenty. Napakadami po dito sa ating binasa. A cloud of witnesses that is set before us. A race that is set before us. And Jesus Christ, who is for the joy set before Him. So tayo po, mga kapatid, ay mga mananampalatayang hindi po iniligtas ng Diyos at hinayaang magliwaliw kung anong gusto natin sa ating buhay. That is the first objective. There is something that is set before us by God. And we should find it and define it by faith sa ating pamumuhay. Next po is, mapalakas yung ating pananampalataya by the inspiration of the Hall of Famers in Hebrews 11. Nakita natin yung kanilang pananampalataya, ano yung kanilang pinagdaanan. Ano yung pinagdadaanan natin sa buhay natin. And of course, our aspirations to the Lord Jesus Christ in Hebrews 12 chapter, verse 3, or verse 2, looking unto Jesus. So mapalakas po yung ating pananampalataya in the inspirations of the Hall of Famers and the aspirations of the Lord Jesus Christ. And to fortify faith, mapayabong ang ating pananampalataya by being expectant. Asahan natin ang mga paghihirap and the patient endurance ng ating buhay. Kung wala po tayo sa mga bahaging yan, kailangan nating malaman at tanungin ang ating buhay. Saan tayo lumalakad? What is the race that is set before us? There is always a race that is set before every Christian because may inaasahan sa kanila ang Diyos na mamuhay sila sa pananampalataya. So we have to be resolved. Ano yung aking buhay? Ano yung aking ginagawa? Saan ang direksyon ng buhay ko? Hintayin ko na lang ako'y mamatay? Tinanggap ko si Kristo tapos buhay kung anong gusto ko? Okay. So, mahalaga pong na malaman natin yan. So, kung tayo po ibabalik sa aklat po ng Hebrews chapter 11, makikita natin dito na nag-umpisa ang lahat. Actually, if we will start with Hebrews chapter 10 verse 32, sabi niya, I recall the former days when you were enlightened, you endured the hard struggles with suffering. So, dito, pinapakita nila yung katayuan nitong mga audience na sinulatan ng Hebrew. Sabi nila, ito yung naging katayuan nila. Sila po ay dumadanas ng mga hard struggles, sometimes being publicly exposed to reproach and affliction. Pinagtatawanan sila publicly, and sometimes being partners with those so treated. For you had compassion on those in prison, and you joyfully accepted the plundering of your property. Yung kanila po mga pag-aari, they were being seized o sinasamsam ito in the authority ng mga otoridad. So, since you knew that you yourselves had a better possession and an abiding one. Pero tinatanong nila, na mawala man ang lahat ng ito, meron akong isang mas magandang pag-aari. Hindi ko ito taglay ngayon. Okay. So, kaya po, dahil dito, basahin ko na ha, therefore, do not throw away your confidence, that is verse 10:35, which is a great reward. Okay. Yung kumpiyansa na mayroong malaking gantimpala. Sabi po ng Hebrew, you have
need of endurance so that when you have done the will of God, you may receive what is promised for. That's why there is a thing set before us because there is a promise of God. And as I read this verse, I come to know in my life na yung palang mga hinahangad ko, hindi ipinapangako ng Diyos sa buhay na ito. Sabi niya, yet a little while, and the coming will come and will not delay, but my righteous one shall live by faith. Habakuk po yan. Ang taong pinagpamatuwid ng Diyos, siya'y mabubuhay sa pananampalataya. And this faith is a persevering faith. It is a faith that endures. Sabi po niya sa verse 11, mayroong warning, sabi niya, my soul has no pleasure in him. But we are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who have faith and preserve their souls. Meron tayo kagaya niya. Meron tayo ng pananampalataya na siyang nag-i-endure. Na siyang lumalaban itong pananampalataya natin ito. Hindi tayo katulad niya. Ito po yung sabi niya dito. That's why in verse 11, ano ba tong faith na to? So yun yung tanong. So dinefine niya kung ano yung faith and binigyan niya ng example kung ano itong pananampalataya nito. Sabi niya, ng writer ng Hebrew, now, ngayon. So kung maunawaan niyo kung ano itong pananampalataya. Sabi niya, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Ang pananampalataya hindi katulad ng soko. Sabi niya, kailangan tangibly and physically nakalatag ang ebidensya para maniwala ka. Ang pananampalataya ay ang paglalagak o ang katiyakan ng paglalagak ng iyong pag-asa. Sa makatuwid, ang pag-asa ng isang tao kapag kanyang tinrace back ay ang katunayan ng kanyang pananampalataya. So there is no hopeless Christian. In whatever times and in whatever things that we endure na ating pinagdadaanan, it is expectant that we endure those things because we live by faith. And we endure because we hope. And we hope because we have faith. Ito po yung sabi niya. And the conviction of things not seen. Ang katiyakan na nakikita mo ang mga bagay na hindi mo nakikita. Ang katiyakan na tinatanong mo ang iyong pupuntahan na hindi mo nalalaman, pero sinasabi sa iyo ng Diyos, puntahan mo at gawin mo. Kasi hindi yung pupuntahan mo kung hindi yung nag-aatas sa iyo ang inaasahan mo na siya'y tapat sa iyo. Kung inaasahan natin ang isang bagay na ito'y magbubunga dahil meron tayong ginagawa, sabi sa Aklat ng Korinto, hindi pa ito ang pananampalataya. Kasi by your equation, you will derive at an answer. Ito ang magiging sagot niyan. But if by your equation, you do not know what will happen, and you hope for it, because God will be the one to answer it, that is faith. And you know what's the irony? Alam niyo kung anong kabaligtaran? Lahat ng taong kanyang tinawag sa Hall of Fame, hindi nila natamasa ang lahat ng bagay na kanilang inaasahan dito. Naasahan nila ito sa syudad na ginawa ng Diyos para sa kanila. Sabi niya in Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, it is impossible. There is no possibility that you can please God. It is impossible to please Him.
For whoever would draw near to God must believe that He exists. He must have the faith of faith that God is God. And this God whom he knew, he must trust and obey. Like ko sinasabi sa Bible study, the conclusion of the matter ng lahat ng ating pinag-aaralan is trust and obey. The conclusion of the matter ng ating biblical knowledge is trust and obey. The conclusion of the matter ng theology is trust and obey. Because ang ating pong pagtitiwala sa Diyos ay kayo lang sa kapahayagang sinasabi ng salita ng Diyos, pero maraming katanungang hindi natin kayang sagutin. But we must trust God, and that is faith. Sabi po niya dito sa pinakahuli, Hebrews 11 verse 40, 39, and all these things, though commended through their faith, did not receive what was promised, since God had provided something better for us, that apart from us, they should not be made perfect. Sabi niya, ito nga pala yung conclusion. Una, dahil sa kanilang pagtitiwala, pananampalataya, hindi nila naating yung kanilang ninanais dito. But they were commended because, why? Because they relied on God. They wholly trust their lives on God. Ipinagtiwala talaga nila yung kanilang buhay. Umaasa lamang sila sa kung ano ang ibibigay ng Panginoon sa kanila. Umaasa sila sa mga bagay na alam nila na ang Diyos ang magbibigay. That's why in Hebrews 11:6, you must believe what He is, that He exists. Because it is impossible to trust God whom you do not know. Hindi ka pwedeng magtiwala sa Diyos na hindi mo nakikilala. That's why yung mga nasa reliyon, hindi yung faith, yung po ay patibangga. Baka sakali. Sabi niya dito, since God has provided something better. Lord, hindi ko ito makukuha ngayon, but I know you prepare something better to me. Something that is good. Something na hindi ko kayang isipin, pero pinalano mo para sa buhay. Sabi niya dito, for us that apart from us, they should not be made perfect. That's why pagdating po sa Hebrews chapter 12, ang sabi niya rito, therefore, bakit therefore? Kung ano yung pananampalataya na nakita mo sa mga taong ito, hindi lang po sa mga tao, not only from Abel or Abel, kung hindi sa kanilang mga sitwasyong pinagdaanan. Not only the person, but what they've been through just for their faith. Para sa kanilang pananampalataya. Sabi dun sa 11:36, others suffered mocking, flogging, even chains and imprisonment. They were stoned. They were sawn in two. They were killed with the sword. They went about in skins of sheep and goats, destitute, afflicted, mistreated, of whom the world was not worthy, wandering about in deserts and mountains, in dens and caves of the earth. Kaya sabi niya rito sa Hebrews chapter 12:4, you have not resisted to the point of shedding blood. Hindi nyo pa napagdaanan yung pinagdaanan ng Hall of Famers. You were not sawn in two. You were not flogged. Hindi po natin pinagdaanan. Kaya, dito po, ang una nating point is, yung expectation of a persevering faith, una, it admires or it inspires. Because you look back, and you will be inspired by all these people.
the Hall of Famers. That's why ang sabi po rito, ang tama pong sinabi ito ay, therefore also, since we are surrounded or beset by these people, or we were set for, o inihilera sa inyong harapan ang mga taong itong nagdaan ng katakot-takot na hirap para sa kanilang pananampalataya. Be inspired on them. Sila ang inyong maging inspirasyon sa inyong pananampalataya. You do not expect a happy life. Because as you see in the Hall of Famers, kung ano ang kanilang nangyari sa kanilang buhay. It is a persevering faith. Ano po, ang sabi niya dito, we have a great cloud of witnesses surrounding us. Wherefore, sabi po sa ibang salin, seeing also we are compassed about with so great cloud of witnesses. So ito po yung mga tao na dumaan sa matitinding pagsubok. At ito yung klase ng pananampalataya na inaasahan sa atin. It is the expectations that we will have a persevering faith. Because it is set before us as it was set before them. Kaya ang isa pong pagiging grasya, tama, madali ang maligtas, pero mahirap po ang buhay ng isang ligtas. Sa pananampalataya ay mabubuhay lamang siya. Sapagkat kung wala pong pananampalataya, matagal na po tayong bumitaw. We hope for those things. We bank our life. Sabi nga sa ibang salita, itinataya natin ang ating buhay sa pananampalataya sa mga bagay na ipinangako ng Diyos sa atin. Sapagkat mas mabuti ang pangako ng Diyos na kanyang tutuparin, hindi man natin maatim ang ating pong ipinaglalaban sa balat ng lupang ito. Yun yung sabi niya dito sa Hall of Famers. They are our inspirations, brothers and sisters. Okay? Bakit kaya ganito ang buhay ko? Hirap na ako. Paglipas ng maraming taon, hirap pa rin ako. God wants you to persevere in that faith. Mahirap po talaga. Personally sa akin, that's the only time I come to realize I have relied so much on what I can do, on what I can contribute, on what I can give, on my talent, on everything I have. Pero hindi binibigay ng Diyos sa akin yung inaasahan ko. Then I saw myself sa isang lugar na hindi ko dapat ginagawa. I complain, I grumble, I lose heart, I grow weary. And it's a part of plan of God on my life. Not until I surrender everything to Him. And that's the only time I call it faith. Dahil wala na akong aasahan. Buti na lang hinahawakan tayo lagi ng Diyos. Dahil siya'y tapat at matuwid sa atin. Yung sabi po, it is a cloud of witnesses. They were, ano ba sa ibang salita ang witness? A cloud of martyrs. Hindi po yung expectation sa atin. We become martyrs for faith. We persevere. Sabi niya, how many great men that by faith they followed God. Abel, Enoch, Noah, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, Gideon, Rahab, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, and the prophets. Lahat sila umasa sa mga bagay na ibibigay ng Diyos na hindi dito, mga kapatid. But a better place that God has prepared for them. If we have this in mind, we know that our life will be full of troubles. And we must persevere in our faith. Kailangan natin magsumikap
sa ating pong pananampalataya. Kailangan nating makita. Pag tinanong natin, ano bang ibig sabihin ng salitang perseverance? Ang ibig sabihin po ng salitang perseverance is continue in a course of action even in the face of difficulty with little or no prospect of success. Wow, it will take a lot of faith. Magpapatuloy tayo sa ating aksyon, sa ating galaw, kahit na sa gitna ng mga paghihirap, kahit na mayroong maliit na chance o wala ng pagkakataon, maatim mo ang lahat ng gusto mo sa mundo ito. We are not citizens here, brothers and sisters. We are citizens of heaven. It's so God gives us success o ginhawa ng buhay, convenient of life, tayo po'y tumanda. Salamat sa Panginoon. But we know na sa kabila po ng lahat of all those convenience, meron pa rin yang kaakibat na hirap, sakit, kasakitan ng katawan, karamdaman. Because God doesn't want us, ayaw ng Diyos na tayo maging kampante sa lugar na ito. God has a better place for us than this place. So it inspires us, brothers and sisters. And sabi po rito, it also manifests. Let us also lay aside. So this is the manifestation. This is an exhortation. Pag sinabing let us, ibig sabihin, you have the ability. Mayroong kakakayanan na uting unawain at ito'y gawin. Kaya ine-exhort sa Bible ang salitang let us. This is for the Christian. Okay? Sabi niya, let us also lay aside every weight and the sin which clings so closely. So it manifests. Una, persevering faith, lay aside. Pag sinabi po natin laying aside, ano bang ibig sabihin ng laying aside? Ang action po ng laying aside is a deliberate action. Okay? It is an action that is ginawa mo, middle, para sa'yo. So you are laying aside ang mga bagay na ito. It denotes separating and keeping safely separate of a set of things from a bigger set of things. Ibig sabihin, mula sa malaking bagay na iyo pong tinutumbok, uumpisahan mo itong maatim sa pamamagitan ng maliliit na bagay. Pag nakakita ka ng isang buong lechon, gusto mong kainin, kaya mo butong lunukin lahat. Anong ating gagawin? Gagayatin natin ng kakasya lang sa ating bibig. Yun po yung salitang laying aside. Dahil merong isinet na course ang Diyos para sa atin at kailangan natin itong maatin at meron tayong mga malalaking troubles o malalaking weight or encumbrances o mga problema at kasalanan na dahil dito hindi natin matumbok ang ninanais ng Diyos, isa-isa nating tibagin ang mga bagay na yan. Small things so that we aim the bigger things. Sabi po rito. Remember, a bigger things composed of smaller things. And in order to achieve big things, we start with small things. Kaya ako po, struggle din ako, alam niyo. Meron akong Facebook sa cellphone. Meron akong mga shopping Every now and then, inaalis ko lagi sila. Pag nakita kong they are taking too much of my time. Bakit wala kang Facebook? Pag nakikita ko, ang laki na ng oras na nag-google ko dito. Kasi lagi silang tumatawag sa akin para tingnan ko. Small things. The word laying aside it is a determination to win. Yung po salitang every encumbrance or the every weight is what a runner ever goes into a race loaded with weights. In the race of faith, a weight is anything that slows down or distracts or hinders. Inaalis niya dahil sa mananakbo, inaalis niya ang lahat ng mabigat. Kaya nga mananakbo, pag nakita natin, halos hubad na. Sapagat ito yung mga bagay na nagiging kabigatan sa kanya
at nagiging dahilan upang siya'y bumagal. It takes away and it takes a determination and a goal para po tayo ay manalo sa takbuhan. We have a goal. And we have a determination na kailangan natin itong gawin. At hindi natin kayang alisin o gawin ang isang bagay ng malakihan. Hindi po imposible po yan. Let us not dream of something impossible. Sa halip, let's take it one at a time. Para sabi nga nung pag nakakilala ka sa Panginoon, yung paninigarilyo, di mo kaya kaagad itigil. Dati isang kaha, gagawing kalahati. Gagawing 6. Gagawing 10. Hanggang sa gagawin mong isa. Magkakaiba po tayo ng antas ng kakayanang pigilan ang ating kasalanan, pero may mga kasalanan tayong hindi natin kayang pigilan agad. Na nangangailangang dahan-dahan siyang tibagin. And eventually, because of this determination, there is a perseverance that we must do it. Laying aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us. Mga kasalanan. What do you think is this sin? Kung ating tatanungin, ano kaya itong kasalanan na to? Mga kasalanan o itong kasalanan na to? But this is a singular. Ano po? Ang kasalanan ito ay, I believe it is the sin of unbelief. Remember the sin of unbelief. This is the sin that so easily entangles a person. The moment na nawalan tayo ng pananampalataya, gumagawa na tayo ng bagay ayon sa ating plano at kagustuhan. At sa lahat ng action po natin na kasalanan, it is always a part and parcel of our unbelief to God. Unbelief is surely the greatest hindrance of all in the race that the believers run. And it barks at the heels of all who are running in the faith for the goal. Ito raw ang kumukulapol sa paa ng isang mananakbo, ang kawalan niya ng pananampalataya. Totoo po yan. Ang kawalan ng pananampalataya, kawalan ng pag-asa. And that's how I see myself. Nung hindi ko makikita, makukuha ang promotion to me, I became hopeless. And I come to realize it's a part of unbelief. And I am sinning against God. So the sin of unbelief, isa sa ugat na tumutubo at nagsasanga-sanga sa napakaraming bahagi ng kasalanan natin. Yung tinatawag nga na narinig ko kay Pastor, the practical atheism of a Christian. Yung ating practical na pagiging ateista. When we act in our own, kapag tayo po'y gumalaw sa sarili nating kakayanan, at umasa sa sarili nating kalakasan, that is the time that we are doomed to fail. And that is unbelief. Kawalan ng pananampalataya. And that is the sin that so easily entangles a person. Brad, ano nangyayari na sa'yo? Bakit parang lagi ka nang mainit ang ulo? Nawawalan ka na kasi ng quiet time. It is part of unbelief. Nawalan ka na ng moment of prayer with God. It is part of your unbelief. You start relying on yourself. That is part of unbelief. You're starting to worry. That is part of unbelief. You're starting to be anxious. That is part of unbelief. And because of our flesh, it so easily entangles. Yung salita pong entangles, ito yung pumupulupot. Naranasan niyo ba yung pag naglalakad, tapos mayroon kayo natapakang tali na pumulupot sa kamay niyo, sa paa niyo? Ano nangyayari?
Nadadapa tayo, ano? You lose your balance. And you fall. So let us lay aside small things. Every encumbrance. Yung salita kong every is small things of the big portion. And let us also lay aside the sin that so easily entangles us. The unbelief that causes us to fall. Sabi po dito, basahin natin. Let us lay aside every weight and the sin which clings too closely. And let us run with endurance. So, ang ating pong persevering faith is, it endures. That's why it's persevering. It endures. Patient enduring. Or patient endurance. Okay, sabi po dito, basahin ko po ulit. Let us run with endurance the race that is set before us. Brothers and sisters, there is a race that is set before every Christian. That's why it's part of yung mga tinatanong na, what is the will of God for me? Kasama po yun. When you want to know the will of God, that is what is set before you. Hindi po tayo pwedeng mabuhay na nabubuhay lang tayo sa kung ano ang gusto natin. We cannot have God and live ungodly life. We cannot have God and live like ourselves is God. We cannot live like that. Hindi po yun bahagi ng pananampalataya. Nung tinanggap ninyo, narinig niyo ang mabuting balita, ang sabi niya. Ang pananampalatayang ito, simula sa simula hanggang sa wakas. Sapagkat kung sino man ang pinagpapatuwid ng Diyos, ay sa pananampalataya na mabubuhay. So it is enduring. Yung salitang enduring is nagtitiis. Buhay ng Kristiyano ay puro pagtitiis. Okay? Persevering faith expects continuous and expects conflict along the way. If you do not have conflict as a Christian, you ask yourself, what is going on with me? Bakit wala akong problema bilang Kristiyano? Something is wrong. Baka ako'y pinili ng Diyos na talagang hindi magka-problema. Sana. Tama, sana. So may maliit kang pagtanaw sa iyong pananampalataya at sa iyong kaligtasan. Kailangan nating timbangin. Because pag tinignan natin yung nasa Hall of Famers, non-exception, dumaan sila sa lahat ng hirap sa kanila pong buhay. Ano po? Ano po yung sabi dito? It endures and expect conflict along the way. Let us run with the endurance, the race that is set before us. Let us be resolved, brothers and sisters. There is a race that is set before us. You have to run on that track, otherwise, anong nangyayari? Anong nangyayari pag wala tayo doon? Bakit hindi tayo tumatakbo? Kung ang lahat ng mananampalataya ginawa ng Diyos na mananakbo, bakit hindi ka natakbo? Bakit hindi ka nalakad? Ano nangyayari? There is a race that is set before every Christian. He will endure and encounter conflict. Bakit nagkakaganon?
Tanungin natin ang ating sarili. Let's talk to God. Bago tayo matulog mamayang gabi. Matakot po tayo. Let us see yung genuineness ng ating kaligtasan, ng ating buhay. Kasi isang beses lang po tayo mabubuhay. And if we are deluded, tayo nadaya ng ating mga sarili because we come in this church, we sit, and we go home. Brothers and sisters, tanongin natin, anong nangyayari? Kailangan po tayong magsuri. Isinet po ito ng Diyos sa atin. And God set this race to every Christian to endure, to have patience, and that their faith, ang kanilang pananampalataya, will be strengthened, will be fortified, and full of hope sa atin pong Panginoon. Tuloy po natin sa susunod. Tayo pong manalangin. Manaming Diyos, maraming po salamat. Patuloy, O Diyos, sa iyo lang kami umaasa. Tulungan mo kami, Panginoon, sa pananampalatayang ipinagkaloob mo sa amin. If we are going through pain, through pain, let it be. If we are going through troubles, let it be. If we are going sa maraming mga problema, pisikal, anumang mga bagay, kabiguan, kasakitan, karamdaman, kung ito ang paraan mo, Panginoon, para tumibay kami, lumakas, kumapit sa iyo, humimlay sa iyong katiyakan, sumandal sa iyong katibayan, humawak sa iyong kamay, tumingin sa iyong muka. Ito na siguro, Panginoon, ang pinakamasarap na paghihirap na aming mararanasan. Tulungan mo kami, Panginoon, sa lahat po na ito. Hawakan mo ang aming buhay. Maging hamon sa amin ang mensahe pong ito, Panginoon. Pinupuri ka namin, Ama, sa pangalan po ni Jesus. Amen.